Praise the Lord. Kanya-kanya talagang style yan. Man, praise the Lord. Pero ang nagbibigay kagalakan sa atin ay dahil ang ating Panginoon ang nagbigay ng kanyang buhay. Amen. And I'm happy that you're here tonight. Amen. At nakakapagod man, pero yan ay sa katawan lang. But if you are happy in the Lord, ikaw ay nagagalak, then ang kapaguran ay nawawala. Amen. Ngayong gabi din, no, after I be preaching to you the word, magkakaroon tayo ng experimental fellowship. Experimental. Kakaroon, we will group ourselves into at least 5, and then we will have a dinner fellowship. Okay. Una natin itong gagawin, sorry yung iba at hindi sila nakapunta, pero kaya nga naamoy ninyo na yung Shanghai rice. Kaya lang ay pagkatapos po yan ng ating service, but we'll have to group, and then nag-assign po ako ng grupo na mga leaders, magli-lead po doon. At bago kayo kumain, ay mag-fellowship muna kayo. Kaya nga, dinner fellowship. So I'd like you to cooperate with one another. Do not choose your own group. We will give you your own group. Amen? Amen? Kasi kahit yung mga bata kasama, so magmula sa matatanda hanggang sa hanggang sa mga bata, will enjoy. We'll have to have a fellowship over dinner. Amen? Sabi ng iba, wala ho akong dalang dinner. Yan nga ang pagpapala doon . Marahil sa susunod kayo na ang magdala. Pero ngayon ay may outflow ng blessing, kaya maganda na magkaroon tayo ng dinner fellowship. So para pag uwi ninyo, busog na kayo, magtututbrush na lang kayo. Ngayon kung hindi naman kayo nagtututbrush, di itulog nyo na lang. First time natin itong gagawin, that's why I'd like you to cooperate. Yun pong mga leaders that I have assigned ay nagpe-prepare na rin sila para maganda po yung ating magiging fellowship. So dahil each group may be about 40 persons, kasi kung tayo 200 each Sunday afternoon, ay kung 5 na yan, so at least 40, di ba? Medyo malaki-laki pa rin. Kaya, but my prayer is we'll have to lessen the group sa mga susunod. Pero try out lang ho kasi natin ito. Ito ay ginagawa na ng ibang mga simbahan at sabi nila magandang effect sa mga members, and I'm also encouraging that you participate. Yung bang magkaroon kayo ng time that you can eat together and then talk with each other and then pray together and eat together. Yun po yung nakalagay sa Acts chapter 2. Breaking of bread. Hindi po yun sa yung Lord's Supper. Iba pa ho yung Lord's Supper. We had our Lord's Supper. Amen? Pero ito naman po yung breaking of bread, that we break the bread, then we eat together and fellowship with what we have. Yan ang sinasabi, they had everything in common. Bakit everything in common? Sapagkat kung ano yung pagkain meron sila, pinagsasalu-saluhan nila. Kaya ho, maganda na tanggalin natin ang espiritu na hindi maganda sa bawat isa, kundi we eat together. Amen? Kaya hindi mo mapipili yung grupo mo ngayong hapon dahil i-assign ni Brother Alvin after I preach and that after you prayed. So, bibilang yata niyan. Ngayon, kung mapatapat yung ayaw sanang kasama, at napatapat at isa kayong grupo, then I believe with all my heart the Word of God tonight will make a difference in your life. Amen? Okay. So Philippians chapter 2. Let's all stand up please.
Philippians chapter number 2. We are talking about joyful living. Sapagkat ang book of Philippians ay book of joy. Okay? Yan ay bagay na dapat nating maunawaan, and Jesus wants us to be joyful. Kaya nga hindi ba sabi niya, I have spoken you these words so that your joy might be full. Okay? So hindi ka mananatili sa iyong grudges, hindi ka mananatili sa iyong kabigatan, kundi ikaw, ang bawat isa sa atin, ay makaranas ng kagalakan na meron ang Panginoon. And so we're trying to look at the book of Philippians, and we are now in chapter number 2. Babasahin po natin ang sitas una hanggang sa pang-apat. Okay? At dahil sa kasisitas natin, yung iba nag-memory verse, naging yung verse ay naging chapter na. Okay, basahin po natin verse 1 hanggang verse number 4. If you are there, please say aloud, Amen. This is the word of God. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Napakayayaman na salita ng Panginoon sa atin. Dakilang Diyos, muli po, pagpalain niyo ang inyong mga salita na aming binasa. They are indeed very rich. Pero Panginoon, hindi po namin maaapuhap ang ibig sabihin nito kung hindi mo kami bibigyan ng makalangit na kaunawaan at puso na mapagpakumbaba upang tanggapin ang mga katotohanan na papaloob sa mga talata na amin pong mga binasa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang higit na ang bawat isa ay maging magalak, sapagkat ito po ang disenyo mo sa inyo pong mga anak. That you came and you have become the man of sorrows to take away our sorrows and give us joy, and not only joy but the fullness thereof. Kaya tulungan niyo po kami makaunawa, Panginoon, at ma-realize ito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Okay, please take your seats. Sa hapon pong ito ay titingnan natin ang isang sikreto ng buhay na masaya. Is from the verses that we have read, is actually a humble heart and a helping hand. A humble heart and a helping hand. Kung titingnan po ninyo, basahin ulit natin ng medyo mas malalim na pagkaunawa ang mga talata. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Pag binabasa mo yan ng may puso na pagkaunawa, makikita mo that the first two verses talk about a humble heart, talks about humility. Pagpapakumbaba, and we will try to prove that these verses indeed speaks about humility, pagpapakumbaba. And then verses 3 and 4 talks about a helping hand. Someone na kapag ikaw ay totoo na nagpapakumbaba, ang magiging mangyayari niyan is that you are able to extend a helping hand to somebody else.
At ito ang sinasabi ni Apostle Paul, fulfill ye my joy. Ng kagalakan ay kapag ang tao, ang mananampalataya, ay natuto na magkaroon ng humble heart, ng mapagpakumbabang puso, at ang kanyang kamay ay handa na tumulong. Iyan po ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Kasi po pwede mo sabihin, you may be humble, but you cannot extend your arm. Kaya kinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin. Now, someone said, and this is what he said, napakaganda. I want you to put that also in your Bibles or somewhere else. Humility and concern for others are key qualities of a joyful Christian life. Humility and concern for others are key qualities of a joyful Christian life. Ano sa isang I've been in the ministry for quite some time now, although kumpara sa mga old preachers na marami ng mga panahon at experience sa mga tao. In my limited time with people, I have seen people who cannot really be joyful in anything. Yung wala siyang ginawa kundi mag-complain. Nakikita na talaga ako kahit na anong gawin mo mapagpapatawa, hindi siya matawa-tawa. Kahit na anong ganda ng iyong gagawin ay hindi siya magagandahan. Meron at meron siyang makikitang kapangitan. At nahirap talaga yan pagalakin, bigyan ng kagalakan, sapagkat he lacks this quality in a joyful life. Pero Kristiyano yun. Na sa kanya, it's because of lack of that quality we call humility and concern altogether. Kaya kinakailangan bilang mga mananampalataya ay dapat nating maunawa at mabuhay sa mga qualities na ito in order for us to live a joyful life. Amen? Kasi mahirap kahit na anong gawin mo, kahit marami kang pera pa, kahit mataas pang iyong pinag-aralan, o kaya ikaw ay maraming mga narating na lugar, kapag wala ka nitong quality na ito, you cannot be joyful at all. Mananatili ka that you are a person who seeks, always seeking, and there is no, para kang ano yan, parang impyerno. Diba? Ano ang sabi ng Panginoon? That is not never satisfied. There are 4 things that are never satisfied. The grave is never satisfied. Diba? Araw-araw may namamatay. At the grave is always taking many things. Kaya kung gusto mong yumaman nga naman, magtayo ka ng anong itatayo mo para kasi if grave is never satisfied, kailangan palagi ng kabaong. Wala lugi diyan. Okay, kaya makikita natin, the grave is never satisfied. Hell is never satisfied. Many are going to hell because they have not received the Lord Jesus. So, kaya itong tao na ito, without humility and concern for others, you can never be a joyful Christian. Now, therefore, we ought to talk about humility first. What is humility? Well, we have been defining that in many ways. First, sabi na I think that is a popular verse in CBBC. Or popular definition rather in CBBC, that humility is acknowledging who is in authority. That's good. Kung na-acknowledge mo kung sino yung authority mo, then that is actually humility. Kahit mas mataas ang iyong pinag-aralan, but you know that He is in authority, then you will submit and you indeed will be happy about your place. Amen? Sapagkat na-acknowledge mo yung authority. The second thing that humility is defined is the absence of pride or self-assertion.
The absence of pride or self-assertion. Hindi mo ina-assert yung gusto mo, kundi ang gusto ng Panginoon. You do not assert yourself. It is actually the absence of pride, and that is humility. But let us look at the definition of humility in the verses that we have read. Tingnan natin maigi na nariyan po ang definition ni Apostle Paul ng humble heart. Nandiyan po sa verse number 2. Sabi niyan, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same joy, the same love, being of one accord, of one mind. That is the definition of Apostle Paul of what a humble heart is. To be like-minded. Bakit naging humility ang like-minded? Why? Because number one, to be like-minded means to think the same thing. It is humility. Why? Ang ibig sabihin po noon, tayo ay lalabas sa sarili nating kaisipan at iisipin natin ang isang bagay na hindi natin marahil gustong iisipin. Kaya nga yung mababa ay pipilitin niya na ang iisipin ay yung mataas, samantalang yung mataas naman ay pipilitin niyang iisipin yung mababa. Hello? Kaya ako sinabi na like-minded. Kaya nga, hindi po pwede na say, ay ganito ako eh. Kaya ako dapat mo akong tanggapin the way I am. That's pride. Kinakailangan, you have to have a like-mindedness. Kaya ito ang definition ni Apostle Paul when he said to be humble, to have a humble heart, then we ought to think the same thing. Amen? Kaya kailangan mong umalis doon sa nakagisnan mo. Kailangan kang umalis doon sa gusto mo. Kailangan kong umalis doon sa nais mong mangyari. Kapag meron ngang mga gustong mag-asawa, ay palagi sinasabi ko, that's your will. Ang ito naman yung will ko para sa iyo. Kaya lang, gusto natin yung will ng Diyos. Kaya ipag-pray natin. Hello? Tingnan niyo ha. Halimbawa lang. Ay, pag-graduate ka naman, di ba? Halimbawa lang. At punta natin si Osmon. Halimbawa. Si ano na lang, si Julius. Okay, Julius, halimbawa. Halimbawa lang siya, anak ko. Halimbawa lang, ha? Halimbawa. Siyempre, dahil anak ko, pinalaki, inalagaan, pinakain, binihisan, tinuruan, lahat ibinigay ko yan. Siyempre gusto ko, yung kanyang mapapangasawa is the best. Amen? Yung hindi siya mamumroblema ng gusto. Pero pinaghirapan kong palakihin, pinaghirapan na paaralin, pinaghirapan lahat. Pagkatapos makikita ko na lang nasira ang buhay niya pag nag-asawa. Abay, masakit yun sa akin. Kaya nga, hindi pwede. Kaya nga, niisip ko kung ang aking anak ay mag-aasawa, ay gusto ko magiging maganda ang kanyang buhay. Amen? Kaya, isipin ko, ngayon sabi niya sa akin, Tay, mag-aasawa na ako. Di, siyempre, magiging excited din ako. Sinong magulang ang hindi excited kapag nakagraduate na ang anak at mag-aasawa na? Pag high school pa o kaya college, hindi matutuwa ang magulang. Tay, mag-aasawa na ako. Tutuktukan ko yun. Mag-aasawa. Hindi pwede. Nag-aaral pa. Pagkatapos na at nagtatrabaho na, masarap na yung pakinggan. Amen? Kaya yung mga college, dapat wala muna dyan. Okay. Now, ang kalooban ko sa ay sige, siyempre,
Sige, maganda yan. Alam mo, maganda si magandang partner. Anak, sino ba? Halimbawa lang, ha? Halimbawa, walang magagalit sa akin. Halimbawa, alam mo, Julius, Julius, maganda kung si Nanay Mulinyawe. Okay. Ayan. At alam mo ba kung siya mapapangasawa mo? 3-4 na M yan. Okay. Hindi ka maghihirap. Yun ang kalooban ko. Bakit? May reason ako. Siya naman, meron din siya. Pero tayo, mas gusto ko po si Kasi 4 din po na M yan. Maputi, maganda. Ay, meron din siyang M. Kasi alam ko, pag yan mapangasawa ko, tutulungan pa niyan ako magiging maganda ang aming So, ganun yun. So, tingnan niyo, nagkaiba kami. Now, what is to be humble? Umalis ka doon sa kaisipang yun. Aalis ako sa kaisipan ko. Aalis din siya at magmi-meet kami saan? Sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sige anak, huwag ka munang dumiretso dyan. Pag-pray muna natin. So, pagpe-pray kayo, ano ngayon isisik mo? Hindi mo ipagpe-pray yung pipili mo. Hindi ko rin naman ipagpe-pray ngayon yung napili ko. Ang ipagpe-pray ko ngayon, the first thing that we have to do is to think on the same thing. To be like-minded. And what is to be like-minded? We will ask God what God wants for Him. Kaya nga isipin mo, aalisin mo yung puso mo na siya yun Aalisin ko rin naman na para siya. Kundi isisik namin pareho yung kalooban ng Diyos. And that is humility. Masakit yun, mahirap yun. But if you are humble enough to be like-minded, then it will bring you success. Amen? Nakuha ba natin, mga kapatid? Na kaya sinabi ni Apostle Paul to be like-minded is really having a humble heart. Because not our will, but it is the will of God. So magkakaiba tayo ng ating kaisipan, pero magkakaisa tayo sa kaisipan ng Diyos. So, hindi na magkakaroon ka nung iisipin mo na, basta tanggapin mo itong katotohanan na ako ay ganito at yung naman ay ako ay ganyan. Ay wala talagang mangyayari kasi pareho kayong mataas. Yung iba sabi, hindi, siyang mataas, ako mababa lang. Ganon din yun, ang taas mo sa iyong kababaan. Matapang. Pero kinakailangan maunawaan mo. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, in verse number 1, he asked us to think of the same thing. And what are the things that we ought to think the same things? Tingnan nyo, verse number 1. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Ito ngayon yung 4 na dapat pinagkakaabalahan ng mga magkakapatid. To think of the same thing. Well, when you say consolation in Christ, it means encouragement in the relationship that we have in Christ. Dapat ang iisipin mo, kayo ay magkapatid sa Panginoon. Hello? Hindi kayo magkaaway. Dati marahil magkaaway kayo. Pero ngayon, dahil nga, sabi ni Apostle Paul, you've got to be like-minded. Think on the consolation that is in Christ. We are heirs together with Christ. Tayo ay tagapagmana. Kaya kahit kayo'y mag-asawa, kahit kayo ay mag-ina, kahit kayo magkaibigan, ang sabi ni Apostle Paul, be like-minded.
Kaya ka nag-aaway. Ano bang iniisip nyo kasi? What really comes into your mind always, it's not the consolation of Christ, but now, you've got to be like-minded. Isipin mo, pareho kayong minahal ng Panginoon. Your relationship that is in Christ. The consolation that we have in Christ. Second, the comfort of love. If therefore any comfort of love, ano sabi yan? It is an encouragement brought about by the love of Christ to us. Kung papaano tayo minahal ng ating Panginoon, ay ganun din ang iisipin mo. Kung papaano ba nagmahal ang Panginoong Jesucristo sa atin. Have you ever tried to think how Jesus loved you? Inisip mo na ba? Ano ba yung mga paraan? Mga napagpapakita ng Panginoon na siya nagmahal sa atin. O tingnan nyo. 2 Corinthians 8:9, anong sabi? 2 Corinthians 8:9. Let's just look some of the verses that we may know how the Lord has loved us. 2 Corinthians chapter 8 in verse number 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty. Tingnan mo yung pag-ibig na yan ng Panginoon. He became poor that we may become rich. Ano klaseng pag-ibig yan? This is how Jesus loved every single believer. Nasukat na iwanan ang langit. You know how humble our Christ is. Iniwan niya ang langit. Iniwan niya pagiging kanyang mayaman upang siya'y maging mahirap para yung mahirap ay magiging mayaman. That's how the Lord loved us. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung ano man ay dapat niyo isipin, be like-minded. Ang isipin mo yung pag-ibig ng Panginoon. Na kahit pa napakataas mo, ay pwede kang bumaba. Para naman, yung iba ay makaangat ng konti. Tingnan niyo sa Ephesians chapter 5, verse number 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Tingnan po ninyo maigi, no? And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering. And what kind of offering? And a sacrifice, to God. A sweet-smelling sacrifice. A sweet-smelling savor. See, itong sinasabi niya, ibinigay niya yung kanyang katawan. He gave himself, he gave his body. Ibinigay niya ito na offering, na sacrifice para sa atin. Kaya nga ano na lang, yung ikaw ay mag-sacrifice para sa iyong kapatid. Yan sinasabi ni Apostle Paul. Why do you rather, kaya nga sabi niya sa Corinthians, why not rather take fault? Kung minsan, kapag tayo ay nagtatalo, marahil gusto nating manalo. Amen? Pero a person who thinks or who have like-mindedness, ay iisipin niya, okay, ako ang mali. Sorry. Amen? Hello? Mahirap gawin yun, ano? Kung mataas ka. Kaya lang, ano bang itinataas-taas mo diyan? Ang ilong mo nga, wala, pango. Lalagyan. Bilang mga anak ng Diyos, have a humble heart. Be like-minded. Isipin mo yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Tingnan mo ba sa 1 John chapter 3, verse 16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Mira, sukdulan na yun .
Can you give your life to a brother or a sister? 1 John 3:16, may bibigay mo ba ang buhay mo? Pero yan ang ginawa ng Panginoon. Dapat ito isipin natin. Be like-minded. Who was at fault? When Jesus was hanging on the tree, who was at fault? Was he sinner? Did he sin? He did new sin. And yet he hanged on a tree. He was cursed for the sin that he never thought of. He was cursed for the sin that he never did. He laid his life for us. That's how Jesus loved us. Kaya kung ang bawat isa sa atin to be like-minded is to think of that kind of love, then we really can be able to live a joyful life. Why? Because you are able to make yourself, to abase yourself. Tingnan po ninyo. And he said, not only the love of Christ, but fellowship in the Spirit. Fellowship in the Spirit. Itong isipin mo. Ano ba ang fellowship in the Spirit? It's actually the bond of the believers in the body of Christ. Kaya tayo nagkakaisa sa katawan ni Kristo. It's because of the Spirit. Tandaan ninyo ang ating church covenant. The very first line goes this way. Having been led by what? The Spirit. Dapat ito ang iisipin mo. Siya ay dinala ng Diyos, ako ay dinala ng Diyos, kami ay pinagkaisa ng banal na Espiritu. Bakit hindi kami magkakasundo? If I have been led by the Spirit, and that is led by the Spirit, and He came by the Spirit, and I came by the Spirit, if I live by the Spirit, and He lives by the Spirit, sino hindi magkakasundo? Ang magkaaway lang, yung magkaiba espiritu. Amen? Pag iba yung espiritu mo. But tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. In verse number 13. Ano nakalagay diyan? For by one Spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one what? Biro mo yung ating ininom. In other words, yung atin pong pinagkaisan is the Holy Spirit of God. Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kaya nga tayo, dinala dito ng Panginoon, dinala tayo ng banal na Espiritu. At yun ang dapat nating pakakaisipin. Kaya ngayon sinabi na to be like-minded is to think of the same thing. Let's think of the Spirit of God. Hello, mic test. Tingnan nyo Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. In verse number 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all what? One in Christ Jesus. Isipin mo palagi yun. Bilang anak ng Diyos. Kaya nga, to be humble is to think of one thing. Umalis ka doon sa iyong idiosyncrasies. Umalis ka doon sa iyong kagustuhan. Umalis ka doon sa iyong nakagisnan. Umalis ka doon sa sarili mong kaisipan. Kundi isipin mo ang nais ng Diyos na dapat inilalagay mo sa iyong puso at sa iyong isip. He said, think of the same thing. Think of the fellowship in the Spirit. He said, number 4, think of bowels and mercies. Ano yung bowels? Bowels means tenderness.
Mercies means the outward expression of compassion. Kaya nga, bowels and mercies, hindi bowels of mercies. Iba pa yung bowels of mercies. Bowels, it means it's the tenderness therein. Yun ang isipin mo, yung maging tender ka sa mga bagay, tender ka sa iyong kapatid. Do not be too harsh with somebody else. If you're too harsh, then that is not Christ-like. Ano ba, Panginoon, in His bowels of mercies, di ba? May kita natin. You know, when Peter, noon si Pedro ay nagkamali, at siya, anong ginawa ni Pedro? Sa Panginoong Jesucristo. Ang ginawa niya? I-deny 3 times. Pero nung siya'y bumangon muli sa mga patay, anong sabi ng Panginoon? O kaya, bago pa man siya, ipako sa krus. Tiningnan lang niya, sino? Si Pedro. Pero hindi niya sinabi, buti nga. He was so tender to look just at Peter. Kung minsan, kahit hindi ka na magsalita kasi, alam naman na eh. Amen? Hindi na kesa sa you still have to give some words that will just only aggravate the situation. Tingnan mo lang. Makuha ka sa iridology ba? Diba? Si John Mark, magaling diyan. Titigan lang. Alam na niya. Dapat yung mga bata, ganyan din. Matitigan lang. Alam mo na. Umupo ka ng maayos. Yan lang. Patitigan lang. Hindi kinakailangan magbunga nga. Amen? Hello? Amen? Hindi kinakailangan magbunga nga. To be tender, that's a bowels. Kaya nga, nung pagkatapos nung siya ay mabuhay na magmuli, anong ginawa ng Panginoon? Tell my disciples and Peter. Sabihin mo din kay Pedro. Biro mo, talagang sininggle out pa niya. Sabihin mo din kay Pedro, alam ko hiyang-hiya yun sa akin. Pero sabihin mo sa kanya. Hindi lang niya sinabi ng Panginoon, General, tell my disciples, we will see each other. Pero sabi niya, tell my disciples, and Peter also. Puntahan mo personally pa yan, si Pedro. He was so tender. And he had so much mercy, and so it was an outward expression of compassion. Ngayon, yun ang dapat mong iisipin. Bilang mga anak ng Diyos. Sasabihin mo, hindi ako ganun eh. Oo nga, hindi ka nga ganun. But you see, we ought to be like what? Like-minded. Huwag mong kalabanin ang salita ng Diyos. Because through humility, we ought not to mind our own selves. Tingnan niyo sa verse number 4. Ano sabi nan? Philippians chapter 2. Look not every man on his own things. Verse number 5, let this mind be in you. Kaya kinakailangan umalis ka doon. Not in his own. Hindi sa sarili mo. Hindi sa sarili mong kaisipan. You ought to think of the same thing. Alis ka doon sa iyong comfort zone. At kahit man mahirap, gawin natin sapagkat tayo ay Kristiyano. Amen? Are you a Christian? Are you saved? Are you a follower of Christ? Then, let us do so. Let us be like-minded. To be like-minded is to have or to think on the same thing. Number 2, to be like-minded means having the same love. Andyan yan, sabi niya, to be like-minded. And that is still humility. Having the same love. You know why? Because as persons, we have our own loves and labidabs. Tama? Meron kang nagustuhan at nagugustuhan. Meron kang nagugustuhang pagkain. Ayaw nung isa. Meron ako nakilala noon, member din ng church, gustong-gusto niya yung pagkain na amoy kili-kili ng apreso. Di ba meron yun, yung pagkain na gano'n, yung parang amoy
ano yan, makakain mo yun sa mga tortillas eh. Yung pag kinain mo, parang may pungent odor siya. Nung makain ko yun, talagang itinapon ko. Sabi, ayoko niyan. Pero sabi niya, ang sarap-sarap naman eh. Shawarma. Iba pa yun eh, hindi shawarma eh. Iba yung amoy. Na gustong-gusto yan ng mga Aprikano. Yeah, you see, we love things. We love to watch things. And may mga bagay na ayaw mo. May mga bagay namang gustong-gusto niyan. Hello? Diba, yung ating puso ay mayroong minamahal. At dahil tayo ay mga magkakaiba, yung gusto natin ang nasusunod. Hello? And so he said, having the same love. Kaya tingnan po ninyo, John 13, verse number 35. John 13, verse number 35. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Anong klaseng pag-ibig yan? Not your love. Kaya nga, mamaya, huwag mong pipiliin ang grupo mo. Eh, ayaw ko doon, mga old-fashioned yun eh. Ay, ayaw ko doon, mga walang ngipin doon. Ay, ayaw ko doon, wala ka doon. O kaya hindi siya nakikipag-cooperate. Anong mataas masyad? Akala mo, ay hindi ako po pwede sa kanila kasi ganito lang ako. Akala mo humble ka? Hambog ka. Kasi ang hambog ayaw mag-adjust doon sa kalooban ng Diyos. Gusto niya yung gusto niya. Eh, tingnan niyo, indeed, humble heart, you've got to get out of your own love. You've got to love what Christ has loved. Amen. Kaya sabi niya, if you then be risen with Christ, think those things which are above. Kaya may mga tao at may mga bagay na ayaw mo, pero dapat matutunan mong mahalin. Sapagkat minahal yan ng Panginoon. May mga tao dati, ayaw natin ng Bible, di ba? Meron tayo dito sa atin, ayaw natin ng Bible. But because this is the Word of God, we now learn to love the Word of God. Hindi ba meron tayo dito sa atin? Ikaw marahil noon, ay ayaw mo nakikinig ng preaching? Oh, lakas-lakas naman ang boses niyan. Sakit-sakit naman sa tenga. Gusto mo nang umuwi ka kaagad. Pero bakit mo minahal ang preaching and that you will love your pastor to preach? Because preaching is what the Lord loves because He preached the Word of God. Kaya nga, yung mga bagay na minahal ng Diyos, yun yung mamahalin mo. And that is humility, brethren. Yung mga nais natin, yung sarili nating kagustuhan, isinasantabi na natin for the sake of Christ. Amen? Kaya nga, kahit ayaw mo kung minsan yung pagkain. Hello? Kahit ayaw mo yung pagkain. Eh di, pakita mo na gusto. Ayaw mong kumain ng okra. Eh, okra nga yung ilalagay nila sa sa Shanghai rice. Oh, di ba ang dulas-dulas nun. Pagkain mo ganyan, dire-diretso. Oh. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba? Sabi niya sa Romans chapter 14, kinakailangan, ay hindi kinakailangan na ikay mabuhay para sa iyong sarili. Learn to love. Learn to love and love what God has loved. Amen? Kaya take good care of that heart. And then number 3, to be like-minded means to be with one accord. Diba? Sabi niya, be like-minded, having the same love, being of one accord. Ano yun, kotse? Accord means sharing a united spirit or attitude. It is a harmony of the minds.
Yung ating kaisipan, we agree with one another. There is no opposition. Akala nyo yung ang galing mamintas? Yung ang galing mamintas, akala mo ano ka? Akala mo ay nakakatuwa ka? Pag ang galing-galing mong mamintas, hey, hello, yung hello, makinig maigi. Yung wala ka nang ginawa kundi pintasan ang kapwa mo, kapatid mo pa. Ay, akala mo kung sino kang maganda. Para kang si Sanballat at saka si Tobaya. Look at these Jews. Yang kanilang ginagawang yan, if the foxes will just blow on them, the wall will be taken out. Ayan, mali na naman ang kanyang spelling. Ayan, mali na naman ang kanyang pronunciation. Ayan! Kala mo ang galing-galing mong mag-pronounce. Ginagawa mong laughing stock. Manghuhutsga ka. Tingnan po ninyo. It is an attitude. It is a harmony of mind. It is an agreement of your spirit. Sinasabi niya, kaya nga, tingnan mo kahit sa standardiya mo, ay medyo malayo. But you agree in spirit and in principle. Amen? At mahirap gawin yun. Pero if you only maintain a humble attitude, humility of heart, you will learn. Kaya tingnan niyo sa verse number 3, sabi niya, let nothing be done through strife or vain glory. Ano yung strife? Yung suot-suot nila? Strife. Self-ambition. A lust for profit and power. Yan ang strife. Pag sinabi natin strife, self-ambition. Bawat isa sa atin may ambisyon. Kaya nga kung minsan namimintas tayo, parang sinasabi natin, hindi siya po pwede doon, ako lang. Hello? Pag hindi mo na-appreciate yung mga bagay na ginagawa sa pagkanta, sa pagtuturo, sa lahat, mali na naman yun eh. Self-ambition. Hindi siya wala kaya hindi mo siya mapapabigyan ng kagalakan sa buhay. Kikinig siya ng special number, kagandang mga awitin. Sabi nga ni Pastor Bob Gray, you know that person, I like the spirit why he sang a song here. I may not have liked his song and the way he sang, but I like his spirit. And I will not be driven by anything else, by the lowliness of the way he sang, but I appreciate the spirit that he has when he sang the song. Sabi ko, oo nga, no? Kung minsan, kahit nga sa mga testimony, yung iba, imbis na makikinig ng testimony, ang gagawin, magbabasa na lang ng, ay nako, ano naman nasasabihin yan? Ay magbasa na lang ako nire. Yabang mo. Bakit hindi ka makinig at masabi, buti ito, nakakapag-testify sa Panginoon. Buti ito nakakaawit sa Diyos. Buti ito nakakapagturo sa Sunday school. Amen? Buti ito nakakapagbigay ng devotion. Praise the Lord. Buti ito nakakapunta sa soul winning. Kala mo naman kung sino. Kilala ko naman kita. Kaya hindi siya maging masaya sa buhay niya.
Nasanay tayo sa mataas na standardiya na namatay na yung espiritu. Kaya ito sinasabi ni Apostle Paul, be like-minded. And to be like-minded is to be with one accord. And to be one accord is to have a harmonious mind and spirit. Na yung ginagawa natin, di naman tayo nagpapagalingan dito eh. Kapag kayo ba magtitestify, kinakailangan magaling na magaling ka. Ako po si President Bush. Dati po ako ay isang ganito. Pagkatapos kaya ka makikinig kasi magaling siya magsalita. O dapat makikinig ka dahil ang Diyos ay gumagawa sa buhay niya. Bakit ka makikinig sa kanta? Sapagkat, ay paborito ko talaga yung kapatid na yan pag kumanta. Ay kaganda talaga ng mga kantang yan pag siya ang kumakanta. Kaya kapag iba ang kumakanta, ang ginagawa mo, tumatawa ka lang. Sino pinagtatawanan mo? Akala mo pinagtatawanan mo yung kumakanta? Pinagtatawanan mo ang Diyos na nagbigay sa kanya ng authority na kumanta. Bakit hindi ka matuwa? Magipag-agree ka at sabihin mo, Amen! Praise the Lord for that. He is singing for God. She is singing for God. The choir is singing for the Lord. He is teaching the Word of God. Amen? Kasi hindi ho tayo nagpapagalingan. Be like-minded. Kung sa tingin mo ang galing mo at mas magaling kang kumanta at mas maganda ang boses mo, praise the Lord. But you need not compare yourself to another. Amen? At wag mong iismulin ang tao na nagpapagamit sa Diyos. Dahil hindi mo magustuhan. Dapat ang magustuhan mo, kumakanta siya, praise God, kumakanta siya sa Diyos. Hindi siya nakanta doon sa karaoke. Makita mo mga bata na yun, nakakanta, na kung minsan ay hindi mo alam kung sila ba ay matutuwa o hindi. Pero matutuwa ka na siya'y kumakanta para sa Panginoon. Amen? Do you appreciate that? Do you see that spirit? Do we have an agreement? Do we agree in our minds? Are we in one accord? Oh, alam mo, kasi kung minsan tayo, ikinukumpara natin ang ating mga kapatid na nagpa-perform for God doon sa performance ng ibang mga tao. Hindi ho tayo nagpe-perform sa simbahan. Tayo'y naglilingkod sa Diyos. Amen? Hello? Amen? Oh, kaya nga ho, ay hayaan natin na ma-develop ang bawat isa sa gawain ng Diyos. 29 years nga. 29 years ago, tingnan nyo nga yung mga kasuotan natin. Nasaan pa mga picture natin? Nandyan, ipalalabas ko mamaya. Picture noong 1982, 83, 84. Tingnan ninyo. Tingnan nyo si Ma'am Ebel noon. Tingnan nyo si Chay nung una siyang pumunta doon sa simbahan. Kaya nagka-itsura yan dahil sa simbahan eh. Oo. Tingnan nyo mga sarili. Tingnan, paano magsalita ang mga dati. Paano kumanta ang iba. Let's just give them time. Be in agreement. Alam nyo ang ibig sabihin din ng vainglory? A desire for personal prestige. Kasi magaling siya. Kasi maganda siya. Kasi pogi siya. Kasi matalino siya. Prestige. Kaya naman siya nangungontre. Kasi hindi pumasa sa kanyang taste. Hello? Hindi pumasa sa kanyang taste, kaya hindi nga siya nakikinig eh. Pero pag gusto naman yan, makikinig, hindi ba? At tingnan yung television, kung kahit na ang daming maingay sa kapitbahay, kung gusto mo yung pinapanood mo, di ba?
Pero nasa simbahan ka na, kapag iba magsasalita, iba ang kakanta, hindi nakikinig. Iba magte-testify, iba magtuturo, hindi ka nakikinig. Kung hindi ka ba naman nag-aspire, a desire for personal prestige. But we are not in this church. Amen? Kaya, be humble. Paano ba? To be like-minded, to be with one accord. Kaya nga, natutuwa nga ako kay Pastor Hill eh. Sabi niya, alam nyo, members, ito, we take time. 6:30 nag-umpisa tayo. Dapat, masaya na kayo. Take time. Bawat bahagi, nung ipinapakilala ko yung mga pastor na yan, ay dapat tinitingnan nyo. Pag-pray nyo, you take the time. That's our time. Dapat nag-a-agree ka na tama na nag-umpisa tayo yung pagpapakilala sa mga pastor. Dapat nag-a-agree ka doon. Hindi yung pakalat-kalat ka. Aba, sabi ko, oo nga, ano. Marami mga member kong minsan, mag-uumpisa na ng awitan, wala pa. Nasaan? Andyan, pakalat-kalat. Hindi siya kasi nag-a-agree na kumanta na tayo. Ano kanyang i-agree? Ayaw pa niya, wag muna mag-umpisa. Hello? Oh, kaya, kitingnan nyo. Kaya, pag-umpisa, pag may magte-testify, pag mayroon na magre-recite ng verse, pakikinggan yung verse. Amen? Take time. You know, pag ikay nakakatuwa makakita ng mga Kristiyano, ang sinasabi ay salita ng Diyos. Eh, kesa sa mga nagmumura. Amen? O makikita mo, maririnig mo sa kanila, be in agreement. Kaya pag may kakanta na, be in agreement, in one accord. Kaya magpapasalamat sa Diyos, sasabihin, praise the Lord. Thank you for the song. Yung magandang presentation talaga ng South sa kanilang kanta, wala pang practice yun. Wala pang practice yun. Pero tingnan niyo, you know the spirit when they sang? Ramdam mo eh. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat lang, in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Pag sinabi nating esteem, to consider. Esteem, to consider. Someone with a humble opinion of himself and someone who is not arrogant or assertive is someone with a lowly mind. Kaya sabi niya, with all lowliness of mind. Wala siyang ere. Someone with a humble opinion of himself. It is someone who is not arrogant or assertive. Yan ang lowliness of mind. Pag sinabi natin better, it means to stand out. Kaya yung sinasabi, esteem, in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. To stand out. To stand out. Yan ay mas mataas kaysa sa'yo. That is a person who is to be with one accord. Kaya nga ho, yung bang itinataas mo yung isa na mas magaling nga sa'yo. Amen? And that is to be humble. Number 4, to be like-minded means of one mind. Tingnan niyo ulitin natin. Diba? Sabi niyan, be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. They think of one thing. Ano lang ba yung kanilang iniisip? Ay ma-reach nila yung goal nila na ibinigay ng Diyos. Yun yung kanilang kaisipan, just to reach the goal that God has given them, then that already suffices. Whoever gets the credit, basta ma-attain namin yung goal na sinabi ng Diyos na dapat namin gawin, gagawin ko, I will participate.
That's why, even if it means getting out of my way and my own dreams and my own aspirations for God's goals, I will do it. That is to have one mind. It is indeed submission to the humility, to the will of God. E tingnan nyo, balikan natin, verse number 4, anong sabi ng Philippians? Philippians chapter 2, verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Yung salitang look, it means to look attentively or to take note. Hindi yung titingnan mo lang pagkatapos ay lampas-lampasan. Kundi titingnan mo and to take note. It also implies a desire to respond appropriately. Kaya ka tumitingin. Magre-respondi ka ngayon kung ano ang possible help that you can give. Kasi nga, it is very possible to see a need but never give a hand to help. Yung, ay, kaawa-awa naman siya, no? Pero anong ginawa mo? Nadapa. Ay, lampa. Kaawa-awa naman siya, lampa siya. Pero anong ginawa mo? Ba't hindi ka nag-extend ng arm para siya ay umakyat? Amen? Hello? Ito sinasabi ni Apostle Paul, to be like-minded means having one mind. Look on the things of others. Kaya nga tingnan nyo sa verse number 14 sa chapter 2. Do all things without what? Murmuring and disputings. Kung gagawin mo, kinakailangan maingay. Amen? Do all things without murmuring. Eh, nagagawin mo rin lang pa, nag-iingay ka pa. Ay, tigil-tigilan mo na. That is not humility. That is actually bragging that you are doing something else. Ako may ginagawa. Ako ang pinakamasipag sa lahat. Ako ang sacrificial sa lahat. Hindi aking gawain pero akong nagawa. Ang tawag dyan, monkey picker upper. Ano yung monkey picker upper? Hindi mo gawain, ginagawa mo, pagkatapos maingay ka. Pwede mong gawin, pero hindi ka na mag-iingay. Do all things without murmuring. Let this mind, like-mindedness of one mind. Di ba? Kaya nga doon sa panahon ni Nehemiah, they had one mind. And so they were able to finish a wall in 52 days. Then sa verse number 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Alam mo kung bakit nag-iingay ka and you brag? It's because it is not God that worketh in you, it was your pride. Pride mo yun. Kasi isipan mo, masipag ka, at isipin mo, ikaw ay matalino, at ang tingin mo sa sarili mo ay nagagawa mo ang lahat, samantalang sila ay hindi. Hello? Mic test. Kaya nga, we ought to have care for one another, and it must stem from God. It must be God that will push you to do something else. Why do you sing a song? Why do you teach in Sunday school? Bakit kinakailangan? Why do you testify? Bakit mo ginagawa? Bakit ka nagdala ng bigas? Ay, hindi, kanin. Ba't ka nagdala nito? Bakit nagdala niyan? Ba't mo ginawa ang mga ito? Ang sabi ng Bible, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His own good pleasure. Kaya nga, yan sinasabi, to be like-minded means to have one mind. Not your mind, not your goal, but it is the goal of God.
You see, ang isang tao, again, a person who lacks humility and concern for others do never experience joyful Christian life. Kaya nga kung tayo ay maging masaya sa ating ginagawa at maging sa simbahan, then let us have humility and let us extend our arms for others. Amen? Amen? Hello, mic test. Amen? Kaya ngayon, mamaya, after I pray and we get our offering, we will divide and we'll have our dinner fellowship. Amen? And you dine, not because you like not just because you like the food, but because you like the spirit of being together in the Lord. Amen? Na tayo ay lumabas doon sa ating mga lungga and to be humble enough at tayo ay lalaba at tayo ay makikipagkaisa not in our own love but because of the love of Christ, not because of what we like but because what Jesus loves, not because of our own goals but because of the goal of God. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob niyo sa amin. Upang aming nga pong tingnan ang inyong salita, ang katotohanan nito. Upang ang amin nga pong pakikipag-fellowship sa isa't isa. At ang amin pong buhay bilang mga Kristiyano ay maging masaya. Kung matututunan po namin, Panginoong Diyos, na lumabas sa amin pong mga sariling kaisipan, lumabas sa amin sariling mga kagustuhan, lumabas, Panginoong Diyos, sa aming mga sariling goals, kundi ang amin nga pong titingnan at ang aming tatahakin ay ang inyong kagustuhan, that we will be one in you. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen.